Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Libingan ang siyang maituturing na huling himlayan ng ating mga mahal sa buhay na lumisa na sa mundong ibabaw. Ito ang nagsisilbi nilang pahingahan kapag sila ay pumanaw na. Ngunit paano kung ang inaakala ninyong ligtas na lugar ay may nagtatago palang kababalaghan? Dear Papa Dudut, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Alexander. 35 years old, tubong Visayas ngunit naninirahan ngayon sa Maynila. Tuwing break time namin sa opisina ay madalas po namin kayong pakinggan ng aking mga katrabaho. Marami kasi sa amin ay mahihilig din talaga sa mga nakakatakot na istorya. At isa na nga po ako doon. Noong nasa probinsya po kasi kami at kasama pa namin si Lolo, ay marami siyang naikukwento sa akin na karanasan niya noong kanyang kabataan. Karamihan nga sa mga ito ay tungkol sa mga aswang na noon daw ay talamak sa aming probinsya. Bagaman at matanda na siya noon, ay tandang-tanda pa din daw niya ang lahat ng mga nangyari sa kanilang lugar. Ayon sa kanya, mga 18 taon pa lamang siya nang magsimulang kumalat sa kanilang baryo ang usapin na may gumagalang aswang sa kanilang lugar. Hindi naman daw siya noon naniniwala dahil para sa mga kabataang katulad niya ay kwento lamang ito ng mga matatanda upang hindi sila abutin ng gabi sa tuwing may pinupuntahan silang kasiyahan sa kabilang bayan. Mahilig kasi sila noon na dumayo sa ibang lugar upang makipagsaya at syempre ay makakilala na nga din ng mga naggagandahang dalaga. Ayaw na ayaw daw ng aking lolo at lola sa tuhod ang kanyang ginagawa. Kaya naman madalas siyang mapagalitan. Hindi daw lahat ng kabataan noon ay likas na masunurin sa kanilang mga magulang tulad ng ating paniniwala. May iilan din daw talaga na masyadong matitigas ang mukha katulad niya. Sa tuwing binabanggit nga sa akin yon ni Lolo ay hindi ko maiwasang matawa na lamang. Akala ko kasi sa panahon lang ngayon may mga pasaway na kabataan. Noon pa man pala ay meron na nga, ngunit hindi kasing dami at lala sa panahon ngayon. Pero dahil nga may ganong balita kina Lolo noon, medyo nabawasan ang kanilang paglabas-labas. Hanggang isang araw ay nagkaroon sila ng bagong kapitbahay. Batay sa kwento ni Lolo, tahimik lang daw ang pamilyang lumipat noon. Kumbaga hindi daw makabasag pinggan at may mga pagkakataon na kapag lumalabas sila ay parang iwas na iwas sa mga tao. Hindi naman daw nila maintindihan kung bakit ganon sapagkat halos lahat sa kanilang lugar ay mababait naman. May anak daw ang mga yon na kaedaran lamang nila na lalaki. Kaya naman kapag lumalabas sila Lolo ay madalas na kinakausap nila ito. Sumasagot naman daw yon minsan sa kanilang tanong pero kadalasan ay nakangiti lamang sa kanila na para bang nahihiya. Isa pa daw sa napapansin nila
Kapag nilalapitan nila ito ay iwas ito na tumingin sa kanilang mga mata. Ipinagtataka lang daw ni Lolo at ng kanyang mga kaibigan ang gawin ng naturang anak ng pamilyang yon dahil kung tutuusin ay wala naman itong kapansanan. Ngunit dahil bago nga lamang lipat ito ay hindi nila ito pinagtutuunan ng pansin. May ilang mga matatanda sa kanilang lugar na parang medyo may duda na sa pamilyang yon dahil nagkataon daw ang paglipat ng mga ito noong panahon na nabalitaan sa kabilang baryo na nahuli nila ang aswang na nanggagambala sa kanilang lugar. May mga kasama pa daw ang mga ito, ngunit nakatakas at hindi na mahanap kung saan nagpunta. Isa daw kasi sa mga sinasabing palatandaan ng aswang, ang isang nilalang ay hindi pagtingin sa mata ng kanilang mga nakakasalamuha dahil mahalata daw sa mga mata nito ang kanilang kakaibang katangian. Sila Lolo naman daw ay pinagsasabihan ang mga matatanda na huwag naman daw sanang husgahan ang pamilyang yon lalo na at kung wala namang pruweba. Todo tanggol daw sila sa mga bagong lipat. Dahil hindi naman tama na husgahan ang mga ito dahil sa mga haka-haka. Hanggang isang araw ay may nabalitaan sila na isang puntod sa sementeryo na malapit sa kanila na natagpuan umanong nakabukas. Nang silipin daw ng kamag-anak ang loob ay wala na doon ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay. At tanging bahagi ng puno ng saging na lamang ang kanilang nakita imbes na katawan. Doon na daw tila mas nagapoy ang balitang may aswang sa kanilang baryo. Kung dati-rati ay mahigpit ang kanilang mga magulang, mas lalo pa daw naghigpit ang mga ito sa kanila dahil nga sa kumalat na impormasyon. Hindi daw sana noon maniniwala ang lolo ko. Ngunit hindi lamang daw isang beses nangyari ang naturang insidente. May ilang mga namamatayan sa kanilang lugar na tila ayaw nang ipalibing ang kanilang mga mahal sa buhay dahil sa takot na kainin lamang daw ito ng mga aswang, na kung tawagin nga nila ay balbal. Ito daw ang uri ng aswang na kumakain ng mga bangkay. At may iba pa nga daw na pinapalitan ang mga ito bago pa man mailibing. Hindi alam nila Lolo kung maniniwala ba sila sapagkat ngayon pa lamang naman sila nakarinig ng ganong klase ng istorya. Bukod pa doon ay posibleng may mga masasamang loob lamang ang nagnanakaw ng mga bangkay upang ibenta ang mga kagamitan ng mga ito. O di kaya naman ay manakot ng mga residente sa aming baryo. Kahit pa nga binalaan na silang magkakaibigan, ay hindi pa din daw nagpatinag sila Lolo at patuloy pa din na dumadayo sa ibang lugar, lalo na kapag may kasiyahan. Dahil wala naman daw nangyayari sa tuwing lumalabas sila, ay nagiging kampante sila ng lahat ng kanilang naririnig ay pawang kasinungalingan lamang at gawa-gawa lamang ng kung sinong nais manakot sa mga kabataan. Kaya naman isang gabi ay tiwala sila na dumaan sa may sementeryo malapit sa kanila upang magpalipas ng oras. Hindi naman daw sila natatakot sa lugar na yon. Bagkos ay nagiging payapa pa nga daw ang kanilang pag-iisip dahil tahimik dito. Isa pa ay ilang beses na nila itong ginawa at wala namang nangyari kahit na anong kakaibang bagay sa kanila. Kaya naman walang takot sa kanilang mga puso na naggala pa sila doon. Marahil ay dala na rin ng kanilang kapusukan. Naisipan nilang magkakaibigan na puntahan yung kabaryo nila na tila ilang araw pa lamang na ililibing. Nagbibiruan pa sila na magkakaibigan na baka daw makita nila yung mga humuhukay
sa bangkay doon. Tatawa-tawa nilang tinumbok ang kinakalagyan ng puntod nito. Alanganing oras na din yon ng gabi kaya naman madilim na din sa daanan. Medyo nangangapa pa sila dahil wala din silang dalang ilaw. Biglaan nga lamang kasi ang kanilang naging pasya na magtungo dito. Ang tanging ilaw lamang noon na kanilang nagsisilbing gabay ay ang liwanag ng buwan. Habang nagkwekwentuhan sila at papalapit na sa kanilang destinasyon, nakarinig sila bigla ng kaluskos na akala mo ay may naguhukay na kung ano sa bandang unahan nila. Tinigilan muna nila ang kanilang pag-uusap upang hindi mabulahaw ang kung sino man o anumang gumagawa ng ingay na kanilang naulinigan. Dahan-dahan silang lumapit doon. Nang matanaw na nila ang puntod ng kanilang kabaryo, ay nagitla daw sila lolo dahil may taong naroroon. Nakalhod ito at parang may inaabot na kung ano. Nakabukas na rin daw ang puntod na nasa harapan nito, ngunit wala daw silang nakita na kahit na anong gamit na maaari magamit ng taong yon upang buksan ang nasabing libingan. May kakaiba din daw sa itsura nito, Papa Dudut. Para bang payat na payat ito na maikukumpara mo sa isang tao na may sakit. Kakaiba din ang tunog na ginagawa nito. Kaya naman hindi agad nagawang sitahin ng aking lolo at ng kanyang mga kaibigan ang nilalang na yon. Tila kasi asong galit ang tunog ng kanilang nasa harapan. Kaya naman medyo natatakot din silang lumapit at baka kung ano ang gawin nito sa kanila. Maya-maya pa ay nakita nila na tila tatayo na ang nilalang na yon. Kaya naman dali-dali silang nagtago sa pinakamalapit na puntod. Tinitingnan nila kung ano ang kinukuha nito sa loob ng libingang yon. Kung mamumukhaan nila ang individual na naroon ay maaari nila itong maisuplong sa kinakaukulan. Matyaga silang naghintay, ngunit parang pinagsisihan daw nila lolo ang kanilang pananatili sa lugar na yon. Dahil paglabas ng inaakala nilang tao mula sa loob ng puntod, ay lumitaw ang kahindik-hindik na itsura nito. Matangkad ito at payat ang pangangatawan. Maaninag mo pa ang mga naglalabasang buto nito sa may bandang dibdib hanggang tiyan. May mahahaba ngunit maninipis na buhok. Ang kinagulat daw nila noon ay ang mahahabang dila nito. Alam nyo yung dila ng ahas. Parang ganun daw ang itsura ng dila ng nilalang na yon. Sa isip nila ay imposibleng tawang nakikita nila. Mas kahalintulad daw ito ng isang halimaw na madalas ay napapanood lamang natin sa telebisyon. Wala daw nagtangkang gumawa ng ingay sa kanilang magkakaibigan. Natatakot na baka kapag marinig sila nito ay sunggaban sila nito at saktan. Hinayaan nila ito sa kanyang ginagawa habang sila ay nanonood lamang. Ilang saglit pa ay sumilip muli ito doon sa puntod. Matapos noon ay may hinila itong kung ano. Nang matapatan ito ng ilaw ng buwan, ang hawak nito ay halos masuka-suka daw sila lolo dahil bumungad sa kanila ang tila paubos ng kamay ng isang tao. Maiyak-iyak nga daw sila ng mga oras na yon dahil hindi nila alam ang kanilang gagawin. Hindi sila maaaring tumakbo palayo doon dahil baka habulin sila nito. Tumalikod na lamang sila doon habang kumakain siya. Nang masigurado nilang nakaalis na ito ay saka lamang sila nakahinga ng maluwag. Tulala silang umuwi noon, hindi nila maipaliwanag ang kanilang nakita. Nang makarating daw si lolo sa kanilang bahay, ay nag-aabang sa kanya ang galit na nanay niya. Ngunit nang makita daw nito ang itsura niya, ay napalitan ito ng pag-aalala at agad siyang tinanong kung ano ang kanyang problema. Hindi naman daw makapagsalita si lolo dahil iniisip niya na baka hindi din siya paniwalaan ng kanyang nanay. Nagpaalam na lamang daw siya noon
na matutulog na dahil napagod siya sa kanilang paggala ng kanyang mga kaibigan. Kahit pagod ang kanyang isipan at katawan ay hindi niya daw magawang makatulog. Sino ba naman kasi ang makakatulog kung ganon ang iyong nasaksihan? Napapaisip siya kung ang nakita ba nila ay ang tinutukoy ng kanyang magulang na aswang. Hindi niya may paliwanag ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. Natatakot siya na baka kapag ipinikit niya ang kanyang mga mata ay hindi na siya magising pa. Kinabukasan ay muli daw siyang tinanong ng kanyang nanay sa kung ano ang nangyari sa kanila. Doon ay napagpasyahan niyang ikwento ang lahat upang malinawan din ang kanyang isipan. Simula noong pauwi sila hanggang sa makita nilang magkakaibigan ang sinasabing balbal. Nang marinig ito ng kanyang mga magulang ay tila hindi din makapaniwala ang mga yon. Kahit naman siguro sino ay ganon ang magiging reaksyon. Agad naman itong pinagsabi ng kanyang magulang sa kanilang mga kabaryo upang malaman ng mga ito na totoo nga ang kanilang mga hinala. Nagpatunay din naman ang mga kasama ni Lolo ng gabing yon sa kanyang mga ikinuwento kaya naman mas naniwala ang mga ito sa kanila. Simula noon ay tila napuno daw ng takot ang kanilang lugar. Sa tuwing may namamatay ay hindi maiwasan ng ilan sa kanila na mabahala. Kapag nailibing na ang kanilang mga mahal sa buhay, ay mawawala ito at magiging pagkain lamang ng balbal. Tuwing may lamay na nagaganap, sinisiguro ng mga kamag-anak ng namatayan na may bantay na naiiwan dahil may mga pagkakataon nga daw na pinapalitan ng mga aswang na yon ang bangkay ng nakaburol. Hindi naman nakaligtas sa paningin ng karamihan, papadudot ang palagiang pagpunta ng bagong lipat na pamilya sa halos lahat ng lamay sa kanilang lugar. Nandun lang ang mga ito at hindi naman kumakain o nakikihalubilo sa mga taong naroroon. Nakamasid lamang ang mga ito at tahimik na nakaupo. Kapag napapadaan daw sila Lolo ay parang tinitingnan sila ng masama ng pamilyang yon. Maging ang anak na mga ito na dati nakakausap nila kahit papaano ay naging ilag na rin daw sa kanila. Kung bakit ay hindi nila alam. Marami sa mga kabaryo nila ang nagdududa sa kinikilos ng mga ito. Ayon sa kanila, kaya daw hindi kumakain ang mga ito dahil hindi naman daw yon ang kanilang pagkain. Nagmamatsyag lamang ang mga ito dahil naaamoy na mga ito ang bangkay at tila natatakam ang mga ito. Ayaw naman daw manghusga ni Lolo noon kaya hindi niya pinapansin ang mga sinasabi ng mga matatandang nakakasalamuha nila. Ang layo naman kasi ng itsura ng nakita nilang nilalang sa pamilyang yon. Malulusog ang mga ito samantalang ang nakita nila ay parang may sakit na tao. Ang pagkakaiba lang, sa normal na tao ay may mahahabang dila ang mga ito na may ahalin tulad sa dila ng ahas. Nang minsan ay makatsyempo sila para makausap ang kaidara nilang anak ng mga bagong lipat na yon ay tila iwas na iwas ito sa kanila. Sinubukan nila siyang kausapin ngunit matatalim na tingin lamang ang ibinigay nito sa aking lolo. Pagkatapos ng insidenteng yon, ay hindi na nila siya tinangkapang kausapin. Halata naman kasi na ayaw nitong makaharap sila. Ayaw din naman nilang magkakaibigan na ipagpilitan pa ang kanilang mga sarili sa taong ayaw naman silang maging kaibigan. Kaya naman hindi na sila nagtangkapang muli papadudot, bagaman at alam na ng kanilang mga kabaryo. Ang nangyaring kababalaghan sa lugar ay hindi pa din natigil ang mga insidente ng pagkawala ng bangkay sa kanilang lugar. Binalot ng takot ang bawat isa sa kanila. Maging sila Lolo ay iniiwasan na rin na magpaabot ng gabi dahil sa takot na muli nilang makita ang aswang.
Hindi naman daw akalain ng lolo ko na maging ang pamilya nila ay mararanasan ng kababalaghang ito. Isang araw ay nabalitaan nilang namatay ang kanyang tiyuhin. Atake daw sa puso. Mas naging malungkot ang kanilang pamilya. Dahil sa balitang yon, naging abala din sila sa pag-aasikaso sa mga kailangang gawin dahil tumutulong ang magulang ni lolo habang nakalamay ang kanyang tiyuhin. Tulad sa mga nakaraang lamay noon, naroroon din ang bagong lipat na pamilya. Nang panahong yon lang daw napagtanto ni lolo na nakikita lamang nila ang mga ito sa tuwing may namamatay sa kanilang baryo. Dito medyo nakaramdam ng pagdududa si lolo. Bakit tuwing ganitong okasyon lamang nila pinipiling makisalumuha sa iba? Bakit kapag wala naman daw mga patay ay tahimik ang mga ito sa kanilang bahay? Nakapagtataka na parang alam na ng mga ito kung saan at kailan may pinaglalamayan sa kanilang lugar. Kahit pa nga ata malayo ito sa kanilang tinutuluyan. Alam na alam agad nila. Hindi kasi tulad ngayon. Walang masyadong mga tsismoso at tsismosa sa panahon nila. Nauna pa nga daw ang mga ito na nakilamay kesa sa kanilang mga kakilala. Unang lamay pa lamang ay naroroon na ang mga ito. Tahimik na nakatitig sa kabaong. Umuwi lamang ang mga yon kapag umaga na. Sa araw ng libing ay madalas ay wala ang mga ito, parang gabi nga lang ata sila aktibong lumalabas ng kanilang bahay. Kung lalabas man sila ng umaga ay palagi namang nakayuko ang mga ito at iwas na tumingin sa kanilang mga nakakasalubong. Ayaw man daw maghinala ng aking lolo ay hindi niya maiwasan na mag-isip ng masama. Lalo pa nga at sa oras na yon ay ang tiyuhin niya ang nakalamay. Kung totoo nga mga aswang ang mga ito. At nangungulila sila sa mga labi ng mga yumao. Mukhang ang katawan ng kanyang tiyuhin ang sunod na pakay ng mga ito. Todo bantay daw si lolo noon upang hindi mapalitan ang kanyang tiyuhin. Nagtataka na nga daw sa kanya ang kanyang mga kamag-anak dahil hindi siya umaalis doon. Kapag inuutusan naman siya ay sinisigurado niya na may naiwang ibang tao dito. Paranoid na daw siya. Kung paranoid. Pero ayaw niyang matulad ang kanyang tiyuhin sa mga ibang nabalitang bangkay sa kanilang lugar. Ngunit talaga nga sigurong maparaan ang mga balbal. Gagawin ng mga ito ang lahat upang makakuha sila ng makakain. Isang araw bago ilibing ang kanyang tiyuhin ay nautusan si lolo na magpunta sa karatig baryo. Medyo aabutin na daw siya doon ng gabi. Kaya naman todo bilin ulit siya sa mga maiiwanan doon sa lamay. Napagalitan pa nga daw siya ng kanyang mga magulang dahil parang bata daw ang mga ito na binibilinan ni lolo. Alam naman daw ng mga ito ang gagawin kaya wala siyang dapat na ikabahala pa. Panatag naman ang kalooban na umalis noon si lolo upang dayuhin ang utos na yon ng kanyang magulang. Nang makarating siya sa lugar na sinasabi ng kanyang magulang ay may binigay ito sa kanya na nakabalot sa isang dyaryo. Hindi naman na siya nagtanong kung ano ito. Ang mahalaga sa kanya na mga oras na yon ay makauwi na siya. Ewan ba niya? Kasi kung bakit pero habang nasa biyahe daw kasi siya ay hindi siya mapakali. Parang may nagtutulak sa kanya na bumalik kaagad sa kanilang lugar. Ilang oras din ang kanyang ginugol bago siya nakarating doon sa kanilang bahay. Agad niyang sinilip ang kanyang tiyuhin, normal pa din naman ito at parang wala namang nagbago. Nakita din niyang nilagay ng kanyang nanay ang laman ng kanyang kinuha. Parang bote ito na may lamang tubig at may krus pang kasama.
Kung para saan ito ay hindi na niya tinanong dahil naging abala na rin siya. Nilibot niya ang kanyang paningin upang hanapin ang pinapaniwalaang pamilya ng aswang. Wala ang mga ito doon. Nakahinga naman daw si Lolo ng maluwag dahil mukhang sumuko na ang mga ito sa kanilang ginagawa kung totoo man ang kanyang hinala na binabantayan nito ang labi ng kanyang tiyuhin. Buong gabi na yon hanggang sa magsiuwian ng mga nakihuling lamay ay wala namang kakaibang mga nangyari. Nang mga bandang madaling araw na ay medyo nakaidlip na si Lolo. Ilang araw na din siyang walang maayos na tulog. Kaya naman parang ngayon ay ramdam niya ang antok at pagod, lalo pa nga at maghapon siyang nasa biyahe. Nagkataon pa na nagpaalam muna sa kanyang kasamang magbantay na magbabanyo muna. Hindi na malaya ni Lolo na nakatulog na pala siya kaya naman nagitla siya ng may kung anong bagay ang tila bumagsak sa bubungan. Papungas-pungas pa nga siyang lumabas noon upang tignan kung ano ang bagay na yon. Dahil nga naalimpungatan siya sa pagkakahimbing ay parang medyo lasing pa nga ang kanyang pakiramdam at hindi pa gaanong kalinaw ang kanyang mata kaya naman nahirapan siyang aninagin ang kanilang bubong. Noong medyo naging okay na ang kanyang paningin ay doon niya nakita ang isang tila nilalang na nasa bubungan. Napasigaw pa nga daw noon si Lolo na bumaba daw ito at baka mahulog doon. Marahil ay napalakas ang tinig ni Lolo kaya naman nagising din ang ibang mga kamag-anak nila. Dali-daling lumabas ang mga ito at tinungo ang kanyang kinakaroonan. Agad naman siyang tinanong ng kanyang tatay kung ano ang nangyari at bakit siya sumisigaw. Doon niya itinuro ang nilalang na nakita niya. Gulat na gulat at takot na takot ang rumihistro sa muka ng mga taong naroroon dahil sa kanilang nakita. Ang kanina kasing nakaupong nilalang ngayon ay nakatayo na. Maging si Lolo ay napatulala sa kanilang nakita. Pamilyar sa kanya ang sinumang nasa bubong na yon. Ito ang nakita nila ng kanyang mga kaibigan noong naggala sila sa sementeryo. Agad daw na tumakbo ang kanyang tatay sa kalapit na bahay at sumigaw ng may balbal. May aswang sa aming bubungan. Agad naman daw nagsiilawan ang mga bahay ng kanilang mga kapitbahay. Paglabas ng mga ito ay may dala itong itak. Naramdaman marahil ng balbal na nasa panganib siya kaya naman mabilis itong tumalon pababa ng bubong. Hinabol naman ito ng kanyang tatay at ng kanyang mga kapitbahay. Sila naman daw papadudod ay agad na pinuntahan ang labi ng kanyang tiyuhin. Wala naman daw nagbago dito at mukhang hindi ito nagalaw. Pero ang bote na kanina ay nilagay ng kanyang nanay ay makikitang basag na. Ilang saglit pa ay bumalik na ang aking lolo sa tuhod. Bigo daw ang mga ito na mahuli ang nasabing aswang. Lahat sila noon ay hindi na nakabalik sa tulog. Kinabukasan noong libing ng kanyang tiyuhin ay tila napanatag naman sila. Naglagay din ng crucifix ang kanilang mga kamag-anak. Umaasa na maproteksyonan nito ang labi ng kanilang mahal sa buhay. Nang matapos ang libing ay napagpasyahan nila Lolo at ang kanyang mga kaibigan na bumalik na sa pagsapit ng gabi doon sa lugar kung saan ay nilibing ang kanilang tiyuhin. Nais daw kasi nilang makasigurado na hindi makukuha ang bangkay ng kanyang mahal sa buhay. Kaya naman naglakas loob siyang magbantay doon. Papunta pa lamang daw sila ay namataanan nila ang anak ng kanilang kapitbahay na tahimik na naglalakad. Lalapitan daw sana nila ito ngunit napansin nila na ang direksyong tinutungo nito ay doon sa may sementeryo. Kinutuban na daw si Lolo kaya naman isa sa mga kaibigan niya
ang pinapunta niya upang tawagin ang kanilang mga magulang at papuntahin na lamang Papa Dudut sa sementeryo. Si Lolo naman ay tahimik itong sinundan. Nang makarating daw doon ay bigla daw itong naglaho sa kanilang paningin. Kaya naman dumiretso na sila sa kanilang patutunguhan upang unahan ito kung sakaling siya nga ito na may gawa Papa Dudut ng mga misteryo sa kanilang baryo. Tahimik lamang na naghintay si Lolo at ilang mga katropa niya. Napapaisip kung ang pamilya ba talaga nito ang tinutukoy ng mga aswang na mula sa kanilang baryo. Nakatago lamang sila doon upang hindi sila makita ng kung sino man na may masamang balak sa puntod. Ilang saglit pa lamang silang nananatili doon ay nakarinig sila ng mga yabag. Dahan-dahan lamang ito ngunit dahil sa mga tuyong dahon na nakakalat sa lugar na yon ay maririnig pa rin ito. Lalo pa nga at sobrang tahimik dito. Pasimple silang sumilip doon upang tingnan kung kanino ito nanggaling. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay bumungad sa kanila ang anak ng bagong lipat. Mukhang tama nga ang kanilang hinala. Lumingon-lingon pa raw ito na tila ba tinitignan kung may tao ba sa paligid. Kinabahan pa nga daw noon si Lola dahil baka mahuli sila nito. Kaya naman sa isipan ni Lolo ay baka naaamoy sila at mapagbunto na ng gutom nila. Ilang buwan din kasi bago nasundan yung huling namatay sa kanilang lugar. Nang nasigurado na marahil nito na walang tao doon ay tuloy-tuloy na ang ginawa nitong paglapit. Maya-maya pa ay napansin nila na parang nangingisay ito. Akala nga daw nila ay may nangyayari ng kung ano. Kaya naman lalapitan na sana ng isa sa kanila. Pinigilan lamang daw ito ni Lolo dahil napansin niya na ang mga buto nito ay tila nababali at nag-iibang hugis maging ng kanyang mukha. Nagulat na lamang sila nang biglang tumangkad ang taong yon at makita ang itsura nito ay nagbago. Naging kahawig nito ang aswang na nakita nila sa lamay ng kanyang tiyuhin. Marahil mahalata mo lamang ang pagkakaiba dahil medyo mas maliit ito kumpara doon. Nangangatog na sina Lolo noon sa takot dahil sa kanilang nakita. Naramdaman din marahil ng kakaibang nilalang na yon na may nagmamasid sa kanya kaya naman napabaling ang paningin nito sa kanyang paligid. Nakita nila Lolo na tila inaamoy-amoy nito ang kanyang paligid. Nang mapadako ang paningin nito sa kanilang kinakalagyan ay otomatikong napayuko sila Lolo at ang kanyang mga kaibigan. Napakapit pa nga daw sila noon sa kanilang mga bibig upang maiwasan na makagawa ng anumang ingay na makapagtuturo ng kanilang kinakalagyan. Ilang saglit pa ay narinig nila na tila nagdarasal ang balbal. Hindi nila maintindihan masyado ang mga sinasabi nito. Nang mag-angat sila ng tingin ay nakita nilang bukas na ang puntod ng kanyang tiyuhin. Nakaluhod na dito ang aswang at pinipilit na kuhanin ang laman nito. Nang mailabas na nito ang kanyang pakay, ay agad nitong binuksan ang ataul. Hindi yata nito inaasahan na may crucifix doon. Kaya naman ang mabuksan nito ay nagpakawala ng isang matinis ngunit malakas na sigaw ang kakaibang nilalang na yon. Bagaman at parang nasaktan nito ay hindi naman napigil ang pakay nito. Muli itong lumingon sa kanilang paligid. Marahil ay naninigurado na wala talagang nakasunod sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas ay hinawakan nito ang kamay ng kanyang tiyuhin. Akmang kakagatin ito ang kanyang tiyuhin ang biglang narinig nila Lolo ang ingay ng maraming mga tao. Natigil ang nilalang na yon sa kanyang ginagawa at tila natataranta kung ano ang kanyang gagawin. Matapos makasigurado ng mga kalugar
nila ang naroroon ay sumigaw agad sila na bilisan ninyo. Naririto ang balbal. Nagulat ang nilalang na ito at mabilis na tumakbo palayo sa lugar. Nang makarating daw ang tatay ni Lolo at iba pang kalalakihan, sa kinakalagyan nila ay tanging ang likuran ng nagmamadaling balbal na lamang ang kanilang naabutan. Tinangka pa ulit nitong habulin ng mga kabaryo nila, ngunit mabilis na daw itong naglaho. Sila naman daw, magkakaibigan, ay ikinuwento ang lahat ng kanilang nakita. Sinabi nila sa kanilang mga magulang na ang aswang na nanggagambala sa lugar na yon ay ang bagong lipat na pamilya. Matapos itong marinig ng mga nakatatanda ay agad na sumugod ang mga ito sa tinutuluyang bahay ng mga nasabing salarin. Ang iba naman ay naiwan doon sa sementeryo upang ayusin ang nasirang puntod ng kanyang tiyuhin. Ngunit kung gaano kabilis ang pagdating ng mga ito ay siya ding bilis ng paglalaho ng mga yon. Halata na nagmamadali sila dahil halos lahat ng kanilang gamit ay naiwan pa doon. Ipinagpalagay ng mga tao doon na marahil ay nang makauwi ang anak ng mga ito ay sinabi nito na natuklasan na nila Lolo ang kanilang sekreto. Kaya naman nagmamadali ang mga ito na lumisan upang makatakas sa galit ng mga tao doon. Matapos mawala ng pamilyang yon ay hindi na nasundan pa ang mga insidente ng paglalaho ng mga bangkay. Naging mas maingat na rin sila sa mga bagong dayo sa kanilang lugar dahil sa takot na baka aswang na naman daw ang mga ito. Hindi daw talaga yon nakalimutan ng aking lolo dahil binago daw nito ang kanyang paniniwala. Marahil daw sa panahon natin ngayon ay marami na ang naniniwala na hindi totoo ang ganitong mga bagay. Ngunit noong mga panahon nila ay may mga ganong pangyayari daw talaga na nagaganap. Kahit ako po, Papa Dudut, ay hirap ding maniwala noon kay Lolo dahil sa panahon naman talaga natin ngayon ay parang mga urban legend na lamang ang ganitong kwento. Ngunit tuwing ibinabahagi niya, ang mga ito ay tila totoong totoo ang lahat ng mga nangyaring yon sa kanyang buhay. Kaya naman naisip kong ibahagi sa inyo, sa inyong mga tagapakinig. Wala naman po sigurong masama na maikwento ito lalo na kung totoo nga ang mga ganitong nilalang. Bago ko po tapusin ang aking liham ay mag-iwan lamang po ako ng katanungan para sa inyong mga tagapakinig. Kung maging ang kanilang mga lolo at lola din ba ay mayroong ganitong karanasan? Kung oo, naway may magbahagi ng kasagutan sa katanungan kong ito. Dito ko na po tatapusin ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong oras and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Alexander. Maraming kakaibang pangyayari sa ating buhay na madalas talaga ay mag-iiwan ng katanungan. Maaring makuha natin ang kasagutan dito, ngunit may mga pagkakataon na nananatili itong palaisipan. Gayunpaman ay hindi ito nangangahulugan na hindi na ito posibleng maranasan ng sinuman sa totoong buhay. Dahil minsan ang ating mundo ay maraming sekreto na tinatago at hindi pa nabubunyag. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.